labanan ang kasamaan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 11, verses 11 to 15, and I read it for you. Truly I tell you, among those born of women, no one has arisen greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John came. And if you are willing to accept it, he is Elijah who is to come. Let anyone with ears listen. Kabi-kabilang pang-aabuso, kabi-kabilang karahasan, may mga krimeng nagaganap sa ating bayan. Pagpatay, pang-aalipin, panlulupig at iba't ibang dahas tayong napapanood sa telebisyon at napakikinggan sa mga radyo at nababasa sa mga pahayagan. Ang tanong sa atin, nasaan ang Diyos? Sa mga karahasang nagaganap, nasaan ang Diyos? Sa kahirapan ng mga mahihirap na tao, nasaan ang Diyos? Ngunit ang tanong din sa atin, nasaan ka? Ano ang ginagawa mo? Bakit pinahihintulutan mo ang mga bagay na ito? Nariyan ng Diyos, sumasagip sa mga tao. Nariyan ng Diyos, nagbibigay ng katarungan sa mga tao. Nariyan ng Diyos na nagpapatawad sa mga tao. Nariyan ng Diyos na naaawa, naahabag sa mga mahihirap at nangangailangan. Ngunit, nasaan ka? Anong iyong ambag? Anong iyong ginawa? Ikaw ay tinatawag na maging kasangkapan ng kapayapaan ng Diyos. At kung isa ka sa mga gumagawa ng karahasan, mahimasmasan ka nawa. Sabi ng Ebanghelyo, nawa ang mga may tenga ay makapakinig. Pakinggan ninyo. Noong una pa, ang mga sugo ng Diyos, ang mga propeta, ay pinagpapatay ng mga tao. Sila na nagsasabi ng totoo. Sila na nagpapahayag kung ano ang nais ng Diyos dito sa lupa. Pero sila'y naging biktima ng karahasan. Sila'y mga biktima ng pagpasla. Sinabi sa ating Biblia, pakinggan natin. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. Ang karahasan ay nariyan na panahong pa ni Juan Bautista. At kung ikaw ay gagawa ng iba yung pagbabasa, sa lumang tipan pa narinig na natin ang mga propeta ng Diyos ay pinagpapapatay. Hanggang ngayon, ang mga nagsasalita ng totoo, pinapatay. Ang mga gumagawa ng tama at lumalaban para sa mga mahihirap, para sa kanilang katarungan, pinapatay. Nasa sa atin ang misyon ngayon para ipalaganap ang katarungan ng Diyos. Maging instrumento nawa tayo ng kapayapaan ng Diyos dito sa mundo, ng awa at pagmamahal ng Diyos dito sa mundo. Kung tayo'y palaging nagbubulag-bulagan, kung patuloy tayong magbibingi-bingihan sa kung ano nangyayari sa lipunan, hinahayaan natin ang kasamaan na manalo. Pero kung tayo, bilang mga alagad ng Diyos, ipaglalaban ang katotohanan, ang kaharian ng Diyos ay nasa ating piling na. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, liwanagan mo ang aming mga puso at kaisipan upang maipagtanggol namin ang katotohanan dito sa mundong inaabuso ng iilang may kapangyarihan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito
Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa comment section ng video nito o kaya naman po just search Father Fiel Parena. At kung nais nyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.